Breaking, kinumpirma na, hindi kasama si Kevin Cuyambao sa final NBA Summer League roster ng Sacramento Kings. Isang malungkot pero makapangyarihang balita para sa buong Pilipinas na sabik makita ang ating bagong basketball hope sa global stage. Sa official na listahan na inilabas ngayong July 6, 8 pangalan lang ang kasama sa Kings lineup para sa Las Vegas Summer League at hindi kabilang si KQ. Wala ring nabanggit na kahit sinong late addition o walk-on player, malinaw na ang roster ay final. Pero teka lang kagulat world, hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang tunay na laban ni Kevin Cuyambao. Habang tumatagal ang Summer League, may mga sitwasyong hindi inaasahan, injury replacement, underperforming players, o line. Ayon sa mga insider at reports mula sa Sacramento, kahit nawala siya sa initial 8-man roster, nasa training camp pa rin si KQ, actively participating and impressing staff behind the scenes. May posibilidad pa ring may pasok siya mid-tournament, lalo na kung may kailangan ng team adjustment o kung may players na di makaperform. Ito ang tinatawag nilang on-call status, kung saan ang isang player na nasa radar ay pwedeng tawagin kahit sa gitna ng tournament kung kinakailangan. At higit sa lahat, may mas malawak na picture. Scouts don't just watch official games. They monitor workouts, pre-game warm-ups, and even practice scrimmages. Kaya kahit hindi pa siya opisyal na nasa loob ng Kings rotation, ang presence ni KQ sa Sacramento ngayon ay isang major opportunity. Bakit? Dahil kahit isang practice lang, kapag nakitaan ka ng upside, maaring magbukas ang pinto ng G League o ng two-way contract sa ibang franchise. May ilang players na hindi naglaro sa Summer League pero na-scout sa sidelines at eventually nakakuha ng kontrata o invite sa training camp. Ang tanong ngayon, paano tutugunan ni KQ ang pagkakadiskwalipika sa official roster? Iyak ba siya sa tabi? O mas kagalingan pa sa bawat ensayo, bawat extra rep, bawat patunay na siya ay worthy? Hindi ito ang ending na inaasahan natin. Pero ito ang simula ng isang mas malalim na narrative, ang kwento ng isang Pilipino na kahit hindi pasok sa spotlight, handa pa ring umilaw sa dilim. Abangan sa part 2, dissect natin kung bakit hindi siya napasama sa official roster, ano ang standards ng Summer League, at paano pa rin siya pwedeng magulat ang buong mundo. Bakit nga ba hindi nasama si Kevin Cuyambao sa final roster ng Sacramento Kings para sa NBA Summer League? Kung tutuusin, may sapat na credentials si KQ, back-to-back UAP MVP, former Gilas Pilipinas player, at isang solid rookie year sa Korean Basketball League, kung saan pinatunayan niya ang kaya niyang makipagsabayan sa mga veterano. Pero sa mata ng NBA system, lalo na sa Summer League structure, may ilang realidad na kailangang harapin. At dito natin mauunawaan kung saan pwedeng pumalo si KQ sa susunod. Unang-una, ang Summer League ay hindi simpleng open tryout. Ito ay showcase ng mga prospects na either kakadraft lang on two-way contracts o parte na ng G League affiliate ng isang NBA team. Ang Sacramento Kings, tulad ng ibang NBA teams, may predetermined strategy kung sino ang bibigyan nila ng exposure. Ayon sa official list, karamihan sa players nila ay mula sa Stockton Kings, G League team ng Sacramento, may guaranteed contracts o draft picks gaya ni Maxime Reynaud. Kaya kahit pa outstanding ang skill ni KQ, ang competition para sa slots ay mahigpit at minsan hindi patas. Pangalawa, teaming is everything. Si KQ ay dumating sa Sacramento noong July 3rd, ilang araw bago ang start ng Vegas Summer League. Bagamat impressive ang kanyang commitment, posibleng huli na ang lahat. May mga training camp players na mas matagal nang nasa system at mas kilala na ng coaching staff. Dagdag pa rito, may mga NBA teams na mas priority ang development ng kanilang draft picks kaysa mag-risk sa bagong talent na walang NCAA o G League resume. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban. Sa system ng NBA, maraming landas patungo sa pangarap. Hindi makapasok sa Summer League, pwede pa rin mas-scout sa closed workouts. Hindi nakasama sa Sacramento, pwede pa rin makita ng ibang teams na naghahanap ng versatile forward na may size, basketball IQ, at playmaking ability. G League teams constantly look for international talent, lalo na kapag ang player ay may proven pro experience, gaya ng sa KBL. Kung i-breakdown natin ang skillset ni KQ, excellent in half-court reads, marunong mag-operate bilang secondary ball handler, maagap sa help defense, at may good footwork. May pull-up jumper at footwork sa post. Ito ay mga katangian na hinahanap hindi ng mga highlight-hungry teams, kundi ng coaches na naghahanap ng glue guys at intelligent role players. Ang tanong ngayon, handa bang maghintay si Kevin
O kaya ba niyang gumawa ng sariling landas, G-League, Europe o isang all-out balik sa Gilas para mag-reload at muling subukan? Hindi niya nakuha ang spotlight sa Summer League, pero baka naman mas malaking stage ang naghihintay. Ano ang emosyonal na pinagdadaanan ng isang batang atleta sa ganitong sitwasyon? At paano natin bilang isang bayan dapat sumuporta at maghanda sa posibleng pagputok ng KQ sa mas malawak na eksena? Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa hindi pagkakasama ni Kevin Quiambao sa Summer League roster. Ang mas malaking tanong ngayon ay, anong klaseng tao ang lalabas sa kanya matapos ang setback na ito? Para sa isang batang tulad niya na galing Las Piñas, dinala ang Lasai sa finals, naging MVP sa collegiate level at lumaban sa Korea bilang import, ang hindi mapasama sa NBA Summer League ay isang matinding dagok. Pero sa halip na magtago o magtampo, pinili niyang manatili sa Sacramento, mag-training at ipagpatuloy ang pangarap. Dito natin makikita ang tunay na karakter ng isang atleta na hindi sinusukat sa highlights kundi sa tibay ng loob. Hindi siya bumalik agad sa Pilipinas. Hindi siya nag-post ng draw reklamo. Tahimik, focused, patuloy na nagpapa-impress sa mga training camps ng Kings kahit alam niyang wala siya sa official list. Bakit? Dahil alam niyang minsan, ang tunay na laban ay hindi yung televised. Nasa ensayo sa one-on-one drills sa mga simpleng catch-and-shoot reps. Diyan sinusukat kung sino ang may utak, puso at disiplina. Ang tunay na halaga sa isang NBA system na hindi palaging fair pero palaging nagmamasid. At para sa ating mga Pilipino na nanonood mula sa malayo, ito ang klase ng kwento na mas dapat nating yakapin. Hindi lang yung umaangat dahil may hype, kundi yung lalaban kahit walang spotlight. Sa bawat dribble ni Kevin sa isang private gym sa Sacramento, dala niya ang pangalan ng bansang sabik makakita ng isa pang anak ng bayan na makapasok sa NBA. Dahil hindi lang si Kai Soto ang may karapatan mangarap, si Kevin Quiambao din. At sa totoo lang, ang mga scouts at front office executives, lalo na sa G-League, hindi palagi nabibighani sa flashy plays. Ang hinahanap nila, plug-and-play intelligence, defensive switchability, unselfish execution, system fit. Lahat ng ito, hawak ni KQ. Kaya kahit hindi siya lumabas sa Las Vegas Summer League box score ngayong July, pwedeng sa September, bigla siyang mapansin ng ibang team. Oras lang ang hinihintay. Kaya ito ang tanong na dapat nating itanong bilang mga kagulat world. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi Kings, sino? At kung hindi Summer League, anong next step ang magbubukas para kay Kevin Quiambao? Isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento. Ang NBA dream ni Kevin Quiambao ay buhay na buhay. Hindi lang sa papel, kundi sa kilos, sa pananampalataya, at sa bawat ensayo na ginagawa niya kahit walang camera. Kaya huwag tayong malungkot, kagulat world. Maging alerto tayo. Maging matatag tayong suportahan siya. Sapagkat kapag dumating ang araw na tinawag ulit ang pangalan niya, sa G-League, sa European League, o sa isang biglaang NBA call-up, tayo ang unang makakasigaw.